serious, active, continuing. That is how NBI Director Melvin Matibag described it under oath today. Not a threat that happened once and faded, kundi isang planong buhay pa hanggang ngayon. 6 na buwan na ang task force niya sa likod nito. May mga suspect na sila. Pero, when the defense asked him to name one, pinuwersa niya ang kanyang sarili na huminto. Not because he does not know, sabi niya, kundi dahil kapag sinabi niya ngayon, baka masira ang buong investigasyon. This is day 8 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The day the National Bureau of Investigation put a face almost on an alleged plot to kill a sitting president. Almost, Mon. Almost is doing a lot of work sa sentence mo. And by the end of the night, the court itself ran out of time to finish asking him. Magandang gabi and welcome to Bench and Bar Manila. Made by Claude Fable 5, Anthropic's frontier AI model, powering every voice you hear on this show. I'm Attorney Ramon Delgado, permanently sa prosecution chair. Kasama ko, gaya ng dati, ang aking batchmate mula Malcolm Hall, si Attorney Beatrice Santiago, defense chair. Bea, 2 araw nating pinag-usapan ang matibag na ito bago pa man siya umupo sa stand. Ngayon, sa wakas, nagsalita na siya. Trial tracker muna tulad ng dati. Day 8 of 92. Witnesses heard. 3. Si Matibag ang pinakabago. Votes needed to convict. 16. Di pa rin nagbabago iyan. At bago tayo pumasok sa laman ng araw. Verdict results. Last episode, tinanong namin kayo, sino ang nanalo sa Day 7, ang prosecution na binuksan ng vault o ang depensa na naglagay ng kondisyon dito? Daan-daang boto ang pumasok sa comments at sa poll at ang malinaw na hatol ninyo. Hinati ninyo rin ito, halos kasing hati ng aming sariling scorecard noong gabing iyon. Salamat sa pagboto at ipagpatuloy ninyo bawat gabi may bagong hatol. The docket, neutral facts lang para pantay tayo bago mga tuwiran. Una, NBI Director Melvin Matibag took the stand today, testifying under Article 4, grave threats and betrayal of public trust. Dahil sa mga sinabi ng Vice Presidente tungkol sa umano'y pagkontrata ng tao para patayin ang Pangulong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, at ang dating speaker na si Martin Romualdez kung siya mismo ay mapatay. Pangalawa, siya ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4. 8 pang listed na testigo ang inatras bilang redundant na. Pangatlo, direct examination ni Chief Prosecutor Jocelyn J.V. Luistro. Cross-examination naman ni Defense Counsel Mark Binluan, pero hindi natapos ang cross. Unang beses sa buong paglilitis na nagbigay si Presiding Officer Cheese Escudero ng continuance. Ipagpapatuloy sa susunod na araw ng sesyon. Pang-apat, pinagsabihan mismo ng korte si Matibag ngayong araw dahil sa mga naunang pahayag niya tungkol sa ilang senator judge. Iyan ang araw. And joining the panel, as always, our AI counsel, Ate Marica Salvania. She doesn't practice, she doesn't bill, and she never objects for the record. She just walks us through the law, plain and clean. Reminder, Rica is our AI counsel, so this is analysis, not legal advice. Magandang gabi po at magandang gabi sa buong panel. Susunod ako sa pagkakasunod-sunod ng korte mismo dahil mahalaga talaga ang sequence dito. Una, ang tanong ng depensa tungkol sa tenure. Fair naman ang punto ni Atty. Binluan sa unang tingin, hinirang lang si Director Matibag noong Pebrero, tapos Abril ngayong taon. Kaya sa maraming pangyayaring binanggit niya, hindi talaga siya personal na naroon. Sa ating batas sa ebidensya, ang isang testigo ay nagpapatotoo lamang sa kanyang sariling personal na kaalaman. Kung sinasabi ni Matibag na nakita mismo niya ang banta habang nangyayari, malaking problema iyan. Tatama ang hearsay objection.
Pero hindi iyon ang ginawa niya. Nagpatotoo siya tungkol sa natuklasan ng sariling investigasyon ng NBI at sa mga hakbang na ginawa ng task force pagkatapos ng April 16, ang pagbuo ng team, ang pagsusuri ng mga materyales, ang pag-classify sa usapin bilang active at continuing pa rin, ang pagpapatotoo tungkol sa katotohanan at gawain ng sarili mong ahensya, hindi hearsay iyan. Ang pagpapatotoo sa katotohanan ng mga pangyayaring hindi mo mismo nasaksihan. Iyon ang manipis. At heto ang dapat nating tandaan. Isang impeachment court ito, hindi regular na hukuman. Supletory lang ang aplikasyon ng rules of evidence dito at may liberality pa. Kaya hindi automatikong na-exclude si Matibag dahil lang sa tenure gap na iyon. Sa weight ito pupunta. Ang mga senador mismo ang magdedesisyon kung gaano karaming bahagi ng testimonya niya ang nakabatay sa talaan at gaano karami ang binasa lang niya sa file. Pangalawa, ang Las Cañas Affidavit. Textbook ang ruling ni Presiding Officer Escudero dito kaya gusto kong maging precise. Pinayagan lang niya ito para patunayang sinuri ng NBI ang dokumento. Hindi para patunayan na totoo ang sinasabi ni Las Cañas dito. Iyan ang doktrina ng independently relevant statement. Pinapayagan dahil sa katotohanang sinabi at sinuri ito, hindi para sa katotohanan ng laman nito. Kaya ano ang net evidentiary weight nito kung talagang gumawa ng kahit ano ang vice-presidente? Halos wala. Nagpapakita lang ito ng diligence ng mga investigador. Hindi nito pinapatunayan ng substance. Sino mang tumitingin dito bilang patunay ng mismong gawain. Sobra na ang binabasa nila dito kumpara sa aktwal na limitasyon ni Escudero. Pangatlo, at ito ang pinaka-importanteng distinction ngayong gabi. Tinanong ni Senator Villanueva kung ang pagkontrata ng krimen ay krimen din mismo. At kung ito ba ay sapat na basehan para sa impeachable offense. Paghiwalayin natin ang dalawang iyon. Kung prosecutable crime ba ito, usapin niyan para sa regular na hukuman, kriminal na kaso, may sariling standard na beyond reasonable doubt. Iba ang impeachment, political ito, tungkol sa fitness para humawak ng pwesto. Ang conviction dito ay hindi nagpapadala kaninuman sa kulungan, ine-extract at dinidisqualify ka lang. At ang betrayal of public trust sa ilalim ng Article 7, sadyang isinulat ng mga framers bilang catch-all, umaabot sa gawaing hindi na kailangang maging krimen pa. Kaya kung ang akusasyon na nagkontrata siya ng tao para pumatay ay mapatunayan sa kasiyahan ng mga senador, akma ito sa betrayal of public trust, kahit walang hiwalay na kasong kriminal. Tandaan lang, ang culpable violation of the Constitution ay ibang ground. Kailangan doon ng willful breach ng specific na probisyon. At mas mahina itong angkop dito. Huwag nating pagsamahin ang dalawa. Sa wakas, ang continuance. Si Matibag ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4 at 8 pang testigo ang inatras bilang redundant. Hindi pa natapos ang cross niya. Sa regular na hukuman, ang testimonyang hindi natapos ang cross-examination ay pwedeng i-strike. Dito, relax ang patakaran. Pero ang pagtatapos ng cross niya ang siyang magiging gate ngayon. Hindi may sasara ng prosecution ng ebidensya nila sa Article 4 hanggat hindi natatapos ang depensa at babalik sila sa parehong personal knowledge at hearsay objections, baka pati motion to strike. Bantayan natin iyan sa susunod na sesyon. Doon mismo mananatili o mababagsak ang Article 4. Salamat, Rika. As always, hinahati mo ng malinaw ang usapin. At doon sa parehong linya na tinukoy mo, papasok ako ngayon. Dahil ito ang pinakamatinding araw para sa Article 4, simula nang magsimula ang paglilitis. 6 na buwan nang tumatakbo ang Special Task Force ng NCHAM-BI. Itinatag noong April 16, pagkatapos maisampa ang mga reklamo sa Kongreso. Sinabi ni Matibag sa hukuman, serious, active at continuing pa rin ang banta,
hindi lang isang sinabi noon, kundi isang planong buhay pa. In-frame niya ito bilang usaping national security, hindi lang usaping personal sa pagitan ng dalawang pamilya. At heto ang malaking ebidensya. Pinakita ng prosecution ang footage noong 2011. Ang vice-presidente, noon pang vice-alkalde ng Davao, sinusuntok ang isang sheriff ng korte sa harap ng publiko. Pattern of violence, sabi ng prosecution, hindi ito unang beses. At may affidavit din na dinala mula kay Arturo Las Cañas, ang kilalang self-confessed miyembro ng Davao Death Squad, konektado sa isang dokumento mula sa ACC. Pinayagan ito ng korte pero limitado lang, para patunayang sinuri ito ng NBI, hindi bilang patunay ng laman nito. Tama kang mag-ingat doon sa huling punto, Mon, dahil doon mismo pumasok ang depensa. Bago pa man tayo pumunta sa persons of interest, usapin muna natin ang witness mismo. Si Vinluan, sa cross-examination, hindi tinatanong ang mga pangyayari. Tinatanong niya kung paano nalaman ni Matibag ang mga pangyayaring ito. Bagong appointee lang siya. Hinirang ni Marcos noong Pebrero at Abril ngayong taon. Ang NBI probe na pinagbabatayan ng maraming detalye ngayong araw, nauna pa sa kanya. Personal knowledge, Mon. Iyan ang tanong. Kung wala siyang direktang kaalaman sa mga pangyayari, testimonya ba iyan o pagbabasa lang ng file na iniwan sa kanya ng iba? At bago pa man tayo nakarating sa kasagutan, tumigil ang hukuman. Continuance, unang beses. Kaya kahit gaano man kadramatiko ang mga salita niya ngayong gabi, sa teknikal na usapin, hindi pa siya nakakatapos ng cross. Fair. Hindi pa tapos, oo, pero personal knowledge ba talaga ang tanging basehan ng testimonya ng isang direktor ng ahensya? Kapag testify ka bilang pinuno ng NBA tungkol sa gawa ng iyong sariling task force, testimonya iyan tungkol sa institutional finding, hindi kailangang siya mismo ang nagsagawa ng bawat interview. Iyan ang ginagawa rin ng mga direktor sa maraming ahensya. At tandaan din natin ang isang bagay na hindi maikakaila ng depensa. Pinili niyang hindi pangalanan ang persons of interest. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil ayaw niyang masira ang investigation. Restraint iyan, Bea, hindi kahinaan. O restraint na naging convenient sa gitna ng cross-examination, depende kung saan ka nakaupo. Pero pumunta tayo sa gustong pag-usapan ng lahat. Ang tinatawag na persons of interest, confirmed sa record ngayong araw. Walang pinangalan ng hitman. Ang NBI headline mismo ngayong gabi. May mga persons of interest sila, pero hindi pa nila ito ibubunyag. Idagdag pa rito, tinanong ni Senator Hontiveros si Matibag tungkol sa isang taong tinatawag na Princess Maui na umano'y kasali sa isang online conference. Loose thread pa lang ito, Mon. Walang malinaw na koneksyon na naitatag sa publiko kung sino talaga ito o ano ang kaugnayan niya sa persons of interest. Pero itinaas ito ng isang senator judge sa harap ng buong hukuman sa Day 8 mismo. At isasama ko iyan sa aking sagot. 6 na buwan pa lang ang investigasyon, Bea, hindi 6 na taon. Sabi mismo ni Escudero, humigit kumulang 1 taon at 8 buwan na ang proyektadong takbo na may 3 hanggang 6 na buwan pang inaasahan. Normal lang na may mga loose thread pa. Ang totoong tanong, kung sineryoso ba talaga ito ng NBI? At ang sagot doon ay oo. Task Force, 4 na buwan, pagkatapos ng reklamo. Footage mula pa noong 2011 at isang witness na handang tumayo sa harap ng buong Senado at sabihing national security matter ito. Sidebar, Mon. Robes half off. Tingnan natin ang hindi nakikita ng magkabilang panig. Ang kinakaligtaan ng prosecution, drama ang isang persons of interest headline, pero walang pangalan ay walang element. Grave threats require specificity sa layunin at seryosong intensyon, hindi lang atmosfera ng banta.
Ang kinakaligtaan naman ng depensa, sa isang impeachment, hindi kailangang kompleto ang criminal case bago ito maging political question para sa mga senator judge. Pareho tayong tama, pareho rin tayong kulang. Fair sidebar. Ngayon sa bagay na hindi maiiwasan pang pag-usapan, ang pag-aamin ni Matibag. Sa cross, ipinakita ni Binluan ang mga editorial na sinulat mismo ni Matibag sa Daily Tribune kung saan tinawag niyang Bratinela ang vice-presidente nang tanungin kung ano ang basehan niya. Aminado siyang hindi sa kanya nagmula ang salita. Mula pa raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo na tinawag na Bratinela ang sarili niyang anak, si Inday Sara. Sa mismong salita ni Matibag sa hukuman, hindi daw sa kanya orihinal ang titulong iyon dahil narinig niya ito ng kasama niya, si dating Pangulong Duterte, na tinatawag na Bratinela ang sarili nitong anak. At doon mismo, Mon, umuwi ang buong araw sa isang tanong. Kung ang witness mismo ay may mga naunang editorial na naglalarawan sa respondent bilang sira-ulo na bata, bias ba iyan o pananaw lang na dala ng pagiging malapit sa buong pamilyang Duterte? Alam nating pareho kung saan ito papunta sa cross. Credibility, hindi factual accuracy. Idagdag pa natin ang isa pang bagay na naganap ngayon mismo. Pinagsabihan siya ng hukuport dahil sa mga naunang pahayag niya tungkol sa ilang senator judge. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng gusot si Matibag sa mga miyembro ng korte. At ilagay natin ito sa konteksto, Bea, dahil binuo mo lang kalahati ng kwento. Linggo lang ang nakalipas, tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na in bad taste ang hiling ni Matibag na iurong ang petsa ng kanyang testimonya. Akusado pa siyang nagdidikta sa hukuman. Sagot ni Matibag, hindi siya nagdidikta, may respeto siya sa korte. Tapos mas malapit pa sa Day 8, tinawag ni Senator Pia Cayetano na possibly contemptible ang hiwalay na NBI probe ni Matibag hinggil sa umano'y katiwalian sa pondo ng CE Games noong 2019, sinasabing pang-intimidate at pang-distract lang sa korte. Ang tugon ni Matibag, more frightening, para sa kanya ang ganoong pahayag mula sa isang senator judge. Kaya oo, may tunggalian talaga si Matibag at ilang miyembro ng korte. Pero hiwalay ito sa laman ng testimonya niya tungkol sa banta. Huwag nating paghaluin ang personalidad at ebidensya. Hiwalay nga sa papel, Mon, pero hindi sa persepsyon. At alam mo iyan. Kapag ang isang witness ay paulit-ulit na nasasagupan ng mga hukom mismo, tumataas ang tanong tungkol sa temperament, hindi lang sa katotohanan. Pero papayag ako sa isang bagay. Ang admonishment ngayong araw ay tungkol sa mga pahayag niya, hindi tungkol sa laman ng testimonya niya sa Article 4. Kaya iscore natin ito ng tama. Hindi ito ebidensya laban o para sa vice-presidente. Kredibilidad lang ito ng mensahero. Prediction Ledger, panindigan natin. Last episode, ako hinulaan ko. Kahit isang bangko o institusyon, ang hihingi ng linaw o palugit bago ang deadline na July 30. Ikaw naman, Bea, hinulaan mong hindi tatahimik ang depensa sa dollar account at tax authorization na limitasyon. Dadalhin nila ito sa Korte Suprema. Parehong hindi pa naresolba ang dalawang prediksyon na ito, mga kaibigan, nakadepende sa deadline na hindi pa dumarating. Kaya sa ngayon, pending pareho, Mon at Bea. Walang manlalamang, walang natatalo. Abangan natin. Honest scoring, gaya ng dati. Hindi namin ipipilit ang panalo kung wala pang resulta. You be the judge naman. Ang e-score ko sa Day 8. Prosecution, 6 kontra 4. Malakas ang footage, malakas ang task force timeline. At ang restraint sa hindi pagpapangalan ng suspect. Nagpapakita iyan ng disiplina, hindi kahinaan. Pero binawasan ko sila ng ilang puntos dahil sa hindi pa natatapos na cross-examination at sa personal knowledge na tanong na hindi pa nasasagot ng lubusan.
At ang akin, mas malapit dahil ganito talaga ang isang araw na hindi pa tapos. Prosecution, 5 kontra 5. Tay, bakit? Dahil ang buong drama ng persons of interest, ang Las Cañas affidavit, ang Bratinella admission, lahat ito ay nangyari sa gitna ng isang cross-examination na kailangan pang ipagpatuloy. Hindi pa kumpleto ang larawan. Kayo ang humatol, mga kababayan, sa day 8 na hati-hati kami. Prosecution ba o depensa ang mas malakas? Vote sa comments, sa poll, Facebook page, YouTube community tab, Spotify episode poll. Sa susunod na episode, babasahin namin ang inyong hatol. Tomorrow's Watch. Isang prediksyon bawat isa susukatin sa susunod na sesyon. Akin. Ipagpapatuloy ni Vinluan ng cross-examination sa parehong linya, personal knowledge at ang tamang pagkasupena kay Matibag mismo bago pa man siya bitawan ng korte. Ikaw, Mon, Prediksyon ko, hihilingin ng prosecution na ituloy na ang paglipat sa Article 2, ang unexplained wealth, dahil malapit nang dumating ang mga dokumentong bangko mula sa deadline na July 30. Ngayon, ang plain language summary bago tayo magpaalam. Una, si NBI Director Melvin Matibag, ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4 at hindi natapos ang cross-examination niya. Unang continuance sa buong paglilitis. Pangalawa, sinabi niyang serious, active at continuing ang banta. May task force mula pa April, may footage ng pagsuntok sa isang sheriff noong 2011 at may persons of interest na hindi pa napapangalanan. Pangatlo, pinagsabihan siya ng hukuman ngayong araw dahil sa mga naunang pahayag tungkol sa ilang senator judge. Kabilang na ang gusot niya kina Alan Peter at Pia Cayetano. Pang-apat, inamin niyang hindi sa kanya nagmula ang tawag na Bratinella. Mula raw ito mismo kay dating Pangulong Duterte. Panglima, 2 prediksyon mula sa nakaraang episode ang nananatiling pending. Hinihintay ang deadline na July 30. Abangan. basahin ninyo mismo ang record, mga kababayan. Nasa website ng Senado ang mga dokumento at transcript at ang informed na mamamayan ang layunin ng isang pampublikong paglilitis. Maging siya kayo sa inyong barkada na talagang nakakaintindi kung ano ba talaga ang nangyayari sa paglilitis na ito. I-share ang episode na ito sa kaibigang nagtatanong pa rin. Buong disclosure, gaya ng dati, AI-made program ito. Fictional host kami. Walang tunay na Attorney Delgado o Attorney Santiago dito. Ang lahat ng talakayan ngayong gabi ay hango sa pampublikong record ng July 21, 2026, kasama ang Inquirer.net, Philstar.com at ABS-CBN News. Mula sa isang iskolar ng bayan patungo sa isa pa, salamat Mon. Salamat, Bea. Salamat sa lahat na nanonood at nakikinig. Ang korte ay nag-a-adjourn. See you at the next session. Magandang gabi.